Ang Seishin Academy ay mas tahimik na ngayon. Isang taon na ang lumipas mula nang isara ang North Wing. Ang ika-13 ng Oktubre ay muling dumating, ngunit ang araw ay nagtataglay ng isang nakababahalang kapayapaan. Walang malalim na abo sa langit, tanging ang matingkad na liwanag ng araw na tila pilit na binubura ang alaala ng nakaraan. Sa main building, ang mga bagong estudyante ay naglalakad sa mga koridor. Kabilang dito si Taro, isang freshie na mabilis nakinig sa mga kwento ng eskwelahan. Si Taro kasama ang kanyang bagong kaibigan, si Aya, ay nakatayo sa tapat ng bulletin board. Nabalitaan mo na ba? Bulong ni Aya, sinisigurong walang ibang nakakarinig. May bagong bersyon ng urban legend, yung tungkol sa salamin sa North Wing. Alam ko na, yun. Nawala daw yung dating guard, sagot ni Taro. Kunwari ay walang takot. Hindi na ang guard ang kwento, pabulong ni Aya. Sabi nila, nawala ang guard dahil sa isang class representative na laging nakangiti. Ang tawag nila ngayon ay the Smiling Keeper. Sabi, kapag 5:30 ng hapon, hahanapin niya ang 13 biktima. Isang estudyanteng hindi nagdududa para palitan ng guard. Naramdaman ni Taro ang pagtayo ng balahibo sa kanyang batok. Tumingin siya sa kanilang class representative na papalapit, si Yumi. Si Yumi ay perpekto. Ang kanyang uniforme ay walang mantsa, ang kanyang buhok ay maayos, at siya ay laging may matamis, kalmadong ngiti. Pero ang nangiti niya ay hindi nakakaabot sa kanyang mga mata na laging blangko at walang emosyon. Taro-kun Ayasan, magalang na bati ni Yumi. Huwag kayong masyadong matagal diyan. Ang klase ay matatapos na. Umuwi na kayo ng maaga. Ang kanyang boses ay malinaw, ngunit ito ay tila programmed na boses. May echo ng kawalang bahala. Habang naglalakad palayo si Yumi, may bumangga sa likuran ni Taro. Nandyan na naman siya, bulong ng bumangga, na siyang nagpapabigat sa kanyang hininga. Nilingon ni Taro ang bumangga, si Hiroshi. Magulo ang buhok ni Hiroshi at ang kanyang mga mata ay laging namumula. Ang mga matatandang estudyante ay umiiwas sa kanya, tinatawag siyang baliw sa North Wing. Dahil sa kanyang pilit na babala sa lahat. Huwag kang makinig sa kanya, mabilis na sabi ni Aya, hinihila ang braso ni Taro. Tingnan mo siya, Taro. Nabaliw siya matapos niyang mawala ang mga kaibigan niya. Ngunit nanatili si Taro sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya si Hiroshi. Si Yumi? Siya ang bagong keeper, bulong ni Hiroshi. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Kailangan ng salamin ng biktima para hindi siya mabasag. At ikaw ang bago. Tandaan mo, kapag nakita mo ang sarili mo sa salamin at hindi mo nakita ang iyong anino, takbo na. Bago pa man makapagtanong si Taro, may dumating na 2 prefect at mabilis na inilayo si Hiroshi, pilit na pinatatahimik. Naiwan si Taro na tulala. Hindi siya naniniwala sa urban legend, ngunit ang takot sa mga mata ni Hiroshi ay totoo. Pagkatapos ng klase, nagmadali si Taro palabas ng eskwelahan. Ngunit habang papalapit siya sa gate, narinig niya ang boses ni Yumi. Taro-kun, sandali! Huminga ng malalim si Taro at humarap. Nakatayo si Yumi sa tapat ng main building. Ang araw ay lumubog na at ang Oma Gatoki ay malapit na. Nawala ko ang aking earring sa North Wing, sabi ni Yumi. Ang ngiti niya ay nanatiling matamis. Alam kong isinara na pero kailangan ko ito. Pwede mo ba akong samahan? Wala akong kasama. Naramdaman ni Taro ang lamig sa hangin. Narinig niya ang babala ni Hiroshi. Nakita niya ang walang laman na mga mata ni Yumi. Ngunit ang kanyang isip ay nagdududa. Imposible, multo lang yon. Sige Yumi-san, sagot ni Taro. At sinundan niya si Yumi patungo sa connecting bridge ng North Wing. Habang tumatawid sila sa tulay, naramdaman ni Taro ang isang deja vu. Ang hangin ay mabigat at ang amoy ng lumang papel at copper ay nagbalik. Mas malakas ngayon. Alam mo Taro-kun, sabi ni Yumi na naglalakad ng mabilis. Hindi kami ang dahilan. Ang tunay na multo ay ang pagkaila sa sarili. Kapag nagkasala ka at hindi mo inamin, makikita ka ng salamin. Ano ang ibig mong sabihin, Yumi-san? Tanong ni Taro, kinakabahan na. Huminto si Yumi sa gitnang landing, sa tapat ng salamin. Ang salamin ay bagong linis at ang tanso na frame nito ay nagliliwanag. Nang makita ko ang sarili ko sa salamin, sabi ni Yumi,
na ngayon ay wala ng ngiti at ang kanyang boses ay tila nagbabalik sa kanyang sarili. Nakita ko ang isang bagay na kinuha ko. Ang spot na iyon ay blanco, Taro. At sa sandaling tumingin ka sa salamin, saktong 5:30 ng hapon, malalaman mo kung ano ang kinuha mo. Tumingin si Taro sa salamin. 5:29:58 p.m. Nakita niya ang sarili niya sa salamin. Ngunit sa likuran niya, sa gitna ng frame, nandoon ang isang malaking itim na anino. Hindi ito anino ng tao. Ito ay anino ng isang bagay na nakatali, na nakabitin mula sa isang kawad. At sa ilalim ng anino, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, nakangiti. Pero ang ngiti ng kanyang refleksyon ay puno ng relief at kaligayahan. Ngunit ang ngiti ni Taro sa totoong mundo ay punong-puno ng takot. Nagsimulang tumawa si Yumi, ngunit ang tawa niya ay tuyot at garalgal. Ngayon, Taro, ikaw ang Crimson Echo.